tuloy, mag-update lang po ako, no? Naalala nyo, ang abogado ni Tatay Digong nagsampa ng pangalawang disqualification sa dalawang quiz na nauna na nagdesisyon doon sa issue ng jurisdiction ng hukuman. Now, sumagot po ang prosecution dahil binigyan sila hanggang Mayo 22, no? So tapos na yung kanilang panahon para sumagot. Ang sabi nila, wala raw dahilan para mag-disqualify ng dalawang maestrado dahil ang issue naman daw po ng jurisdiction ay isang issue based on law. So at hindi naman po ibig sabihin na palibasa daw nagdesisyon sa naunang kaso ay magiging pareho ang desisyon nila. No? Na hindi ko po maintindihan kasi kung legal issue yan at nagsalita na sila, nagkaroon na sila ng desisyon, dati-rati pa, paano pa magbabago yun? No? Ay hindi pa po yan desisyon ng hukuman. Hindi pa po yan desisyon ng hukuman. Pinasagot lang ang prosecution doon sa motion ng abogado ni Tatay Digong at sumagot sila at yan ang sagot po. Pero wala pa pong desisyon ang hukuman. So yan po ang ating update. Fake news po na nabasura na yung disqualification ng dalawang judges. Bagamat meron ng naunang disqualification kasi ang nagamit ng mga abogado ni Tatay Digong na provision doon sa naunang binasura ay para lamang sa voluntary disqualification at hindi po para sa disqualification na hihingi ng akusado, gaya ngayon. Okay? So malinaw po yan. Wala pa pong desisyon ang hukuman doon sa disqualification ng dalawang maestrado. At nakapinbin po ngayon sa hukuman ay yung lack of jurisdiction at sinasabi natin dahil nasimula ng preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw sa ICC. No? Hindi pa nga po madidesisyonan yung issue ng kidnapping kasi kinakailangan niya ng ebidensya at magkakaroon ng full-blown hearing. Okay? At bukod pa po dyan, ang inaantay pa ng hukuman ay yung, well, bukod po dyan, nagkaroon ng desisyon na pinagbigyan ng mas mahabang panahon yung prosecution para ilabas sa mga pangalan ng testigo. At nauna ko nang sinabi, unfair yan na binigyan sila ng mas mahabang panahon samantalang nasa Pilipinas ngayon ang investigador ng ICC, pinipilit ang mga ilang kapulisan na magtestigo. Ang sabi nila, kaya lang nila kailangan ng karagdagang panahon, dahil kinakailangan daw ma-secure yung seguridad ng mga witnesses. Pero katotohanan, kaya kinakailangan nila ng mas mahabang panahon dahil wala pa silang mga testigo. At ayun, ay kumakala pa sila ng testigo. Okay? So anyway, yan po ang ating updates from The Hague. Kahapon din po, ay napakalaking pagpupulong ang nangyari dito sa The Hague at nagtipon-tipon po ang mga Pilipino. Ang estimate ko po, mga 2,000 ang dumating. Tama po? 2,000, bagamat napaka-ulan po kahapon, napakalamig, 2,000 po dumating, nakaisa, at hiningi ang pagpapalaya kay Tatay Digong. Ang ating mensahe, importante yung mga Pilipino dito sa Europa, kasi silang mga European, dapat sila magkastigo sa kanilang gobyerno. Bakit hinahayaan yung ikulong ng mga Dutch sa isang Dutch na kulungan ang Pilipino na kinidnap para humarap sa ICC. Walang kulungan ng ICC kung hindi kulungan ng Dutch. Walang preso na nagbabantay dyan na kung hindi mga Dutch. So kailangan dahil ang Holland at ang European Union ay sinasabing kampiyon sila ng karapatang pantao, bakit pinapayagan nila magpatuloy sa kampong si Tatay Digong na alam naman nila na kinidnap para humarap dito sa ICC. Yes. At ngayon, ang tanong natin, sino pa rin ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas? Duterte! 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 At ano po? Ano po ang sigaw ng bayan? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Magkausap naman tayo ng ilang mga kasama natin. Taga saan po kayo? Cavite po ako, Cavite, Philippines. Saan po kayo galing dito sa Europa? Sa UK, London po. Sa UK. So, saan po kayo galing dito? To give my support to PRRG. For me, is the best president and nobody else. He is only one who loves the Philippines. That's why I support him. Dito, banda rito naman po. Ako po,
Pero from the UK po kami. Kami po ay bangag na bangag yung mukha nang dahil sa haba ng biyahe namin. Ngayon ay hindi pa rin kami nangingiwi kahit bangag yung mukha. Kasi hindi kami para sa aming mahal na pamilya. At maraming salamat po. At Rocky! Alam niyo po, kayong pinasasalamatan ni Tatay Dico. Kasi alam niya na hindi tayo nauubos dito araw-araw. At ang sabi niya talaga, kayo nagbibigay lakas sa loob sa kanya para harapin. Ito naman eh. Okay, ayun po. Ako po from London din, Bili Barameda. Kaya po kami nandito ngayon para po ipakita ang buong pagmamahal at suporta nating lahat kay Tatay Digo. Kami po ay sinabihan, attorney, na binabayaran daw po kami ng 20 euros just to come here. Kaya sabi namin, yung 20 euros nila, hindi po kami bayad, may pera po kami. Sa pagpunta dito, kahit lalo na hindi kami bangag. Galing po sa bulsa namin yan. Ang 20 euros po, pambili lang namin ng lulihan po yan. Yes, po kami. May pera po kami. May pera po kami. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. May pera kami. May pera kami. May pera kami. May pera kami. Ito po ay galing sa mga kababayan natin na talaga namang komportable na ang buhay sa iba't ibang parte ng Europe. Pero mahal na mahal pa rin nila ang Duterte. Ang sinasabi ko pa lagi sa kanila, silang mga nanirahan dito sa Europe na nakakatikim ng universal healthcare, libreng gamot at libreng gamot, universal education, sila talaga ang susi para sa pagbabago dahil sila magsasabi sa inyo dyan sa Pilipinas na ang gobyerno dapat naninilbihan, hindi dapat ginagawa negosyo gaya na nangyayari sa Marcos Jr. administration. Okay? So, dahil alam ko meron kayong gustong mapanood dito sa Duterte Street, halina kayo lahat, itog natin at panahon na. Panahon na para tayo ay maghiwa. Okay? Ano ba kayo? 1, 2, 3. Bayan! Butod!